Mapagalaman kung dito rin sila nakatira sa lupain ni Charles at ang mga magulang nila ay nagtatrabaho dito. Ate Abby, di ba ikaw yung kasama ni Lord Charles na babae? Di kayo magalit si Lord dahil sumama ka sa amin dito sa ilog? Tanong sa akin ni Ika. Hindi yung magagalit dahil maid lang ako sa bahay ni Lord Charles. Ang totoo nga'y pinapalayas na niya ako eh. Dahil lahat daw kasi ng ginagawa ko'y palpak. Malungkot kong sabi sa mga ito. Saan ka ngayon pupunta, Ate Abby? Tanong ni Ika. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Bahala na. Mamaya ko na lamang iisipin kung saan ako pupunta. Ang mahalaga ay mag-enjoy muna ako maligo dito sa ilog. Wika ko sa mga ito. Hindi lang kami ang naliligo sa ilog na ito at karamihan ay mga kabataan ang kasama ko. Umupo muna ako sa isang malaking bato. Mamaya na lamang ako lulusong sa tubig. Ate Abby, hindi ka pa ba maliligo? Tanong sa akin ni Ika. Mamaya na lang. Sagot ko rito. Lumakamat ako nang makita ko si Charles kaya bigla akong tumakbo sa malaking bato upang magtago roon. Ano kayang ginagawa ng lalaking iyon dito? Sumilip ako at nakikita kong kausap nito si Ika. Diyos ko po, sana hindi ako ituro ni Ika. Kumunot din ang noo ko nang kasama nito ang babaeng kausap nito kanina. Kaya nakaramdam na naman ako ng selos. Ang sarap ihulog ng babaeng iyon sa ilog nang matigok agad. Kakainis lang. Umalis din naman agad ang mga ito kasama ang mga tauhan ng lalaki. Kaya nang alam ko umalis na sila ay bigla akong lumabas sa aking pinagtataguan. Oh, Ate Abby, saan ka ba nagpunta? Alam mo ba dumating si Lord Charles? Sabi agad sa akin ni Ika. Dito lamang, meron kasi ako nakitang isda. Talagang pumunta rito si Lord? Hindi ko kasi nakita dahil busy ako sa isdang nakita ko. Bala ko sanang huliin eh. Palusot kong malupit. Meron lang pinasasabi kay Itay. Wika nito. Ayoko nang magtanong kung bakit kasama rin ito ang pesteng babaeng iyon. Naiirita lamang ako. Mas mabuti pang maligo na lamang ako nang mawala ang init ng ulo ko. Saktong pag-ahon ng ulo ko sa tubig at pagmulat ng mga mata, nang mamataan ko ang bulto ni Charles. Papalapit ulit ito dito sa ilog at meron itong kausap sa cellphone. Tingin ko yung mukhang galit na galit ito. Mabilis akong lumubog sa tubig at lumangoy patungo sa malaking bato upang doon magtago. Ano na naman kayang ginagawa ng lalaking ito rito? Sumandal ako sa malaking bato. Hindi rin ako sumilip upang tingnan si Charles. Baka kasi makita ako. Hindi naman siguro alam nitong wala ako sa bahay. Lalo na't meron itong kasamang babae. Nagulat ako nang may humila sa braso ko at nang tingnan ko ay ang mukha ni Charles ang nakita ko. Pansin ko sa mukha nito ang galit. Hindi ito nagsalita at basta na lang akong hinila paalis sa lugar na ito. Ika, alis na ako. Sinusundo na kasi ako ng amo ko. Bukas ulit ha. Paalam ko sa mga ito. Nagulat din ko sa mga ito at hindi makapagsalita. Humigpit ang hawak nito sa braso ko. Pansin kong sobra ang galit nito. Wala naman akong ginagawang masama. Sa pilitan din ako ipinasok sa kotse nito. Nakita ko ang babaeng kasama nito. So, hindi pa pala nakakauwi mga ito. Tumingin ako sa babae at katakot-takot na irap ang ibinigay nito sa akin. Ngumisi lamang ako rito upang asarin ito. Nakita ko lalong sumama ang tingin nito sa akin. Charles, siya bang ipinilit mo sa akin? Mukhang konsumisyon ang dala sa'yo ah. Pauyam na tanong ng babae. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nila magsalita. Hira. Galit na wika ni Charles. Sinasabi ko lang nakikita ko sa babaeng ito, Charles. Sabay turo sa akin ng letsyang babae. Kung gusto mong tumagal sa asyenda ko, Hira, umayos ka ng pananalita dahil ngayon pa lang, pwede na kitang palayasin. Bulalas ni Charles. Mukhang mainit ang ulo ng lalaki. Ibinagsak pa nga nitong pinto ng kotse. Bigla naman tumahimik ang letsyang babae. Natakot siguro sa sigaw ni Charles. Mabuti nga sa kanya. Tumingin sa akin si Charles. Saka pa, hindi ko nagugustuhan ang pinaggagawa mo, Abigail. Galit na sermon nito sa akin. Hindi ako nagsalita dahil alam ko meron din akong mali. Sa Apple na si Hira ko naiinis. Hindi naman kagandahan ang pagmumukha. Parang ang hipo ng itsura nito. Nang makarating kami sa bahay, agad din ako lumabas ng kotse. Tuloy-tuloy na pumasok sa kabahayan. Kailangan ko ng maligo. Pagkatapos kong maligo ay lumabas muli ako ng silid upang pumunta sa kusina. Malapit na ako sa pinto ng kusina nang marinig kong merong nag-uusap doon. Charles, talaga bang wala na tayong pag-asa? Alam mo bang mahal na mahal pa rin kita? Please, bumalik ka na sa akin. Gagawin ko ang lahat. Mapasaya lamang kita. Dinig kong pakiusap ni Hira.
Wala akong narinig na salita kay Charles, kaya sumilip ako upang makita kung anong ginagawa nila. Kumunot ang noo ko nang mabungaran ko agad na magkayakap si Charles at Hira. Masakit man pero kailangan kong tanggapin na malabong magiging kami ni Charles. Dahil meron itong ibang mahal na babae. Ay, masakit palang magmahal. Tahimik akong dumaan sa harap ng mga ito at tuloy-tuloy na pumunta sa refrigerator. Alam ko nagulat ang mga ito sa akin pagsulpot pero hindi ako nagsalita. Kumuha ko ng salad na nakita ko sa loob ng refrigerator. At tahimik na lumapit sa mesa at umupo ako upang kumain. Mag-uumpisa na sana akong kumain nang mawala sa harap ko ang salad. Hindi ka pa kumakain ng tanghalian ah. Bakit ito agad ang kakainin mo? Hindi ko alam kung ano nakita mo sa kanya, Charles. Masyado mo inispoiled na babaeng yan. Sobrang napaka-arte. Dinig kong wika ni Hira. Anak ng tinapo. Namumuro na sa akin ang hipong ito kanina pa. Sa kotse pa lang ay kung ano-ano ng mga sinasabi sa akin. Tumingin ako dito. Kita kong umirap ito sa akin at narinig ko pang sinabi nitong tanga. Hindi na ako nag-isip. Bigla akong tumayo at walang babalang sinapa ko ito sa muka. Sobrang lakas ng tunog ng sapa ko kay Hipon. Nagulat din ito sa aking ginawa. Sige, Hipon! Ngayon mo sabihin na tanga ako. Galit kong sigaw dito. Halos manlisik ang aking mga mata nang tumingin ako dito. Marahan muli ako lumapit dito at pansin kong umuurong naman ito. Charles, hindi mo ba siya aawatin? Sinasaktan ako ng babaeng ito oh. Hiyaw ni Hira. Hindi, dahil ayoko madamay. Sagot ni Charles sa babae. Magsama kayong dalawa. Press kayong baliw. Hiyaw ni Hira at mabilis na nagtatakbo palabas ng kusina. Ang tapang naman ng honey ko ah. Wika ni Charles at lumapit sa likod ko. Huwag kang lumapit sa akin. Pagkatapos mong yakap-yakapin ng babaeng iyon, ngayon sa akin ka naman yayakap? Iritang usal ko rito. Siya naman ang yumakap, honey. Sagot nito. Kahit na. Saka bakit hinahayaan mo lang na yakapin ka ng hipong iyon? Inis kong tanong sa lalaki. Ang suloso ng honey ko? Sorry, hindi na mauulit. Siguro kaya umalis ang honey ko dahil nagsiselos kay Hira. Bulong nito sa akin. Hindi ah. Gusto ko lang maligo sa ilog. Wika ako. Huwag ka nang tumanggi, honey. Halata ka naman. Kumain na lang tayo, honey, at baka ikaw makain ko. Nito sa akin. Nakakailang subo pa lang ako nang dumating si Andy at pagkatapos ay may binulong kay Charles. Saan sila dumaan? Galit na tanong ni Charles. Sa ilog po, Lord. At meron po silang binaril na isang magsasaka. Wika ni Andy. Sige, ihanda niyo mga patibong at salubungin ng mga panauhin. Mauna na kayo at susunod na ako. Utos dito sa mga tauhan. Diyos ko. May mga kalaban na naman ba si Charles? Hanggang kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Honey, walang lalabas ng bahay. Bilin sa akin ni Charles. Mabilis akong hinalikan sa labi bago nagmamadaling tumayo at umalis sa harap ko. Bakit na ako sa hagdan nang mayroong humila sa akin? Bigla akong tumingin sa taong iyon at nanlalaki sa gulat ang aking mga mata nang masilayan ko si Dave na nakangisi pa sa akin. Dave! Wika ako. Yes, ako nga. Sagot nito at mabilis na tinakpan ng ilong ko ng hawak na panyo. Dahan-dahan pumikit ang mata ko. Nakita ko pa nga ang ngisi nitong maldemonyo. Nagising akong hindi ko maigalaw ang katawan ko kaya inilibot ko rin ang mata ko sa paligid. Nasaan ako? Bakit nandito ako sa gitna ng swimming pool at nakatali ang paa at kamay ko? Nakaupo rin ako sa upuan na hanggang tuhod ang tubig. Oh, gising ka na pala. Gising na pala ang Reyna ni Charles Burlington. Rinig kong sabi na lalaking kilala ko. Kaya tumingin ako rito. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Dave? Galit na tanong ko dito. Malakang kasalanan sa akin ng demonyong si Burlington. Ang gagong mafia lord na iyon. Kung hindi siguro ko nakatakas sa walang hiyang iyon, malamang ay patay na siguro ko at pinaglalamayan na. Mabuti na lamang at ang mga bagong tauhan niya ang nagdala sa akin sa Bartolina at hindi si Andy. Dahil gago din iyon eh. Mana sa among demonyo. Kaya naman maniningil ako sa kanya. Saka wala akong pakalam kung mafia lord siya. Galit na bulalas na Dave. Bakit dinamay mo ako? Wala ko naging kasalanan sa iyo, Dave. At kung tutuusin, ikaw pa nga may malaking atraso sa akin. Ikaw ang demonyo, Dave. Hiyaw ko rito. Dave, wala akong kasalanan sa iyo. Nag-enjoy ka naman at nagkapera ka rin naman. Dapat nga hindi lang 10 milyon na nakulimbat ko sa mafia lord na iyon. Hatingin ko naman, malakang pagnanasa niya sa iyo. Nanguuyam na saan nito. Hindi ako katulad mo, Dave, na gumagamit ng tao para lamang magkapera. Napaksama mo.
Sigaw ko sa lalaki. Tumawa ito. Abigail Sandoval, hindi ko nakasalanan kung tanga ka. Pagmura nito sa akin, sabay hagis sa akin ng tubig na may yelo. Kaya ramdam ko ang lamig sa katawan ko. Ano? Abigail, malamig ba? Malakas na tanong nito sabay tawa ng malademonyo. Wala kang kasing sama, Dave. Sigaw ko. Malademonyong ngisi lamang ibinigay nito sa akin. Pansin kong nadadagdagan ng tubig dito sa swimming pool. Kanina kasi hanggang tuhod ko lamang ito. Tapos ngayon ay umabot na ng legs ko. Ito na bang aking katapusan? Ano kayang gagawin isang mafia lord kapag nalaman niya na ang kanyang kinahuhumalingang babae ay unti-unti nang nalulunod? Mas maganda siguro kung kuhanan pa kita ng video nang makita naman ang tarantadong Charles Burlington na iyon kung paano mamatay ang babae niya. Labis akong kinakabahan dahil hanggang leeg ko na ang tubig at ilang minuto na lamang ay lalamunin ako ng tubig. Hindi ako makatayo dahil nakatali ako sa upuan. Hindi ko rin maigalaw ang upuan ko dahil nakatali rin ito. Ilang saglit na lang, Abby. At paglalamayan ka na siguradong galit na galit sa akin si Charles. Oras na mamatay ka. Tumatawang saan nito. Diyos ko po, hanggang dito nilang ba ako? Tumingala ako upang kahit papaano makahinga pa ako. Inay, patawad kung hindi na ako makakabalik ng buhay. Yung video, ipadala niyo sa tantadong mafia lord nang kahit papaano naman makita niya mukha ng babae niya bago mamatay. Sabihin niyo rin, condolence. Narinig ko pang wika ni Dave. Lumaka ang mga mata ko nang makita ko ang helicopter. Saka para rin nakita ko si Charles. O namalikmata lamang ako. Ramdam ko rin ang pagkangalay ng leeg ko dahil sa pagtingala. Hanggang ilong ko na ang tubig at dito na siguro ako mamamatay. Bigla akong tumingin sa paligid. Pansin ko nagtatakbuhan sila. Umikit ako ng mga mata dahil wala na akong pag-asa. Mukhang hindi na ako maililigtas ni Charles. Narinig kong may tumalon sa tubig kaya bigla ako nagmulat ng mga mata. Nabuhayin ako ng loob nang makita ko si Charles. Inalis dito ang tali sa kamay at paa ko at naalis na rin ang pagkakatali ko sa upuan. Hinuwakan ako sa bewang upang maiahon sa tubig. Habol ang aking paghinga nang makaalis na ako sa tubig. Demonyo ka, Charles! Sagaw ni Dave. Ang bilis ng kilos ni Charles. Iniumang agad nito ang hawak na baril at mabilis na binaril sa kamay si Dave. At tumalsik ang baril na hawak na lalaki at binaril din ito sa hita. Binuhat ako ni Charles at umahon na kami ng swimming pool. Agad na lumapit ito kay Dave at binigyan ang lalaki ng malakas na sipa sa mukha at sikmura. Kahit nakarga pa ako nito ay maliksi pa rin itong kumilos. Ibinaba ako ni Charles at muling lumapit kay Dave. Nakita ko naglabas na ng kutsilyo si Charles at walang babalang sinaksak sa hita si Dave. Napasigaw ito. Demonyo ka talaga, Charles! Dapat noon tumakas kayo, nagpakalayo-layo ka na at hindi na nagpakita sa akin. Ngayon, tatanungin kita, sino boss mo? Galit na sigaw ni Charles. Hindi ko sasabihin sa'yo, sigaw ni Dave. Isang saksak muli sa hita nito at idiniin pa talaga ni Charles kaya napahiyaw si Dave sa sakit. Hindi ko sasabihin sa'yo kahit patayin mo pa ako. Andy, umpisahan mo na. Narinig kong utos ni Charles. Lumaka mga mata ko nang makita kong may hawak si Andy na hammer at kutsilyo. Anong gagawin nila kay Dave? Tanong ko sa aking isipan. Lord, mukhang masaya na naman ito Sabi pa ni Andy. Anong gagawin niyo sa akin? Matitikman mo ang hagupit ng isang Burlington. Nakangising wika ni Charles. Honey, tumalikod ka. Hindi mo pwedeng makita ang gagawin namin sa demonyo ito. Wika ni Charles sa akin, kaya bigla akong tumalikod. Diyos ko, ako kasi ang kinakabahan sa mga nangyayari. Uulitin ko ang tanong, sinong boss mo? Tanong ni Charles. Hindi ko sasabihin, sigaw ni Dave. Andy, umpisahan mo na. Utos ni Charles. Lumakamat ako nang marinig ko malakas na pagpukpok at kasabay na sigaw ni Dave. Kaya bigla akong bumaling sa mga ito at nakita ko ang sandaliri ni Dave ay puro dugo na. Pumikit ako ng mga mata nang makita kong pupukpukin na naman ni Andy ang isang daliri ni Dave. Wala akong makapang-awa para kay Dave. Tama lang sa kanya iyon dahil sa ginawa niya sa akin. Si Hermason at Janice Cyclone ang boss ko. Ang immortal na kaaway. Sigaw ni Dave. Lord, tama ngang hinala mo. Wika ni Andy. Andy, ikaw magdala sa kanya sa Bartolina. Ibigay mo sa mga alaga natin. Alam kong gutom na sila. Wika ni Charles.
Okay, Lord. Sagot ni Andy. Mga demonyo kayo! Muling sigaw ni Dave. Let's go, honey. Pagyaya sa akin ni Charles. Yumakap pa ito sa akin habang papalapit kami sa kotse nito. Hinalikan din ako sa leeg. Dapat talaga sinama na lamang kita kanina, honey. Hindi sana nangyari ito sa'yo. Bulong nito sa akin. Ayos lang ako. Saka nakarating ka naman sa tamang oras, mister. Saka nalaman mo din kung sino pa mga kalaban mo. Turan ko sa lalaki. Hindi kita gagamitin, honey. May sarili akong paraan para malaman ko kung sino pa mga kalaban ko. Ayaw kitang mapahamak dahil baka kasalan pa kita. Bulong nito sa akin. Naman bakit ba ako kinikilig sa mga sinasabi ng lalaking ito? Lalo na't nakayakap rin ito sa akin kahit nang makarating kami sa bahay. Para bang matagal na kaming hindi nagkita at sobra din kasing higpit ng yakap nito. Honey, sabay na tayong maligo. Manahimik ka nga, mister. Saka iyo kitang kasabay. Baka agasain mo lamang ako sa loob ng banyo. Ako nga gusto mong gahasain, honey. Panay nga ang plano mo, panggahasain ako kaso palpak naman. Mapang-asar na wika nito. Tumingin ako rito ng masama. Nag-umpisa na naman kasi itong asarin ako ngunit ngumisi lamang ito sa akin. Meron ka na bang plano sa akin, honey? Para naman makapaganda ako sa gagawin mo. Sambit nito sa akin. Wala akong plano sa'yo, Nakaingos kong wika rito. Malagyan lamang talaga kita ng poses. Lagot ka sa akin, Charles Burlington. Bakit namumula ang ilong mo kung wala kang plano sa akin, honey? Pang-asar na tanong nito. Ewan ko sa'yo. Nainis na turan ko sa lalaki. Sabay pasok sa loob ng CR. Ang lakas talaga mang-asar na lalaking iyon. Nakakainis. 6 o'clock in the morning. Ang tingin ko sa watch na nasa maliit na table. Bumaling din ako sa katabi ko at nakikita ko natutulog pa ito at nakayakap sa akin. Nag-sink in sa utak ko ang aking plano. Gumalaw ako at dahan-dahan ko itong itinahaya at itinaas ang dalawang kamay sa ulo na nito. Anong ginagawa mo, honey? Bigla akong tumingin sa nagsalita at napansin kong gising na si Charles. Nakakunot ang noon nito at may pagtataka rin sa mukha ng binata. Babangon na sana ako. Inayos lamang kita ng higa, mister. Malupit na palusot ko. Mabilis naman akong tumayo upang magpunta sa CR. Nakakainis, ang bilis namang magising noon. Karoon siguro ka pang mafia lord. Dumating ang tanghalian. Pansin kong hindi aalis si Charles. Lalo na't niyaya ko nitong pumunta sa kwarto at ang sabi matutulog daw muna ito. Nag-request din ito sa akin na kung pwede imasahe ko raw siya upang makatulog. Pumayag naman ako sa request nito at pabor naman sa akin iyon para maisagawa kong aking plano. Napangisi tuloy ako ng palihim. Pumasok muna ito ng CR at maliligo daw muna bago ko siya imasahe. Nagmadali naman akong inihanda ang poses at pagkatapos ay itinago ko iyon ng maayos kasama ng susi. Narinig kong pinatay na nito ang shower. Alam ko lalabas na ito kaya dali-dali kong kinuha ang magazine at binuklat ko ito para alam nitong busy din ako at hindi maghinala sa akin. Honey, dapat hindi ka nagbabasa ng mga ganyang magazine. Wika ni Charles at lumapit ito sa akin. Tinitingnan ko lang naman. Huwag ka na magbasa ng mga ganyan. Mas mabuti pang ibasahin mo na lang ako, honey. Saan nito't kinuhang hawak kong magazine sabay bato sa basurahan. Umiga ito sa kama at pumikit ng mga mata. Honey, bilisan mo naman ang kilos. Ang bagal mo Tandaan mo, binabayaran kita gabi-gabi. Tahas ang wika nito. Namula ang mukha ko sa kabastusan nito. Kaya mabilis ako lumapit dito at mariin ko itong kinagat sa tiyan. Honey, ano ba yung ginagawa mo? Bakit ang sarap? Baliw na sigaw nito. Nakasimangot akong tumingin dito ngunit ngumisi lamang ito sa akin. Dumapa ka na nga nang mamasahe ko na likod mo. Sangal ko sa lalaki. Huwag na sa likod, honey. Hindi naman masakit ang likod ko. Itong dibdib ang masakit. Hanggang dyan sa ibaba ng kitot. Wika nitong nakangisi sa akin. Diyos ko, ako nahihiya sa kabastusan ng bibig nito. Minasahe ko na lang ito sa dibdib at pinataas ko ang kamay nito sa uluhan nito. Sumunod naman ito sa iniutos ko. Nakapikit ang mga mata nito habang ginagawa ko ang paghihimas dito. Sige lang, Charles. Matulog ka lang. Piping usal ko. Ang sarap, honey. Inaantok tuloy ako sa ginagawa mo. Wika nito. Nagulat pa nga ako nang humawak ang kamay nito sa bewang ko. Pero ibinalik ko ulit ang mga kamay nito sa ulunan. Hindi naman ito gumalaw at mukhang natutulog ng pasaway na lalaki.
Minasahe ko rin ang ulo nito at noo para lalo itong makatulog. Lumapit ako sa ulo na nito upang i-check kung tulog na nga ito. At napangisi ako ng tulog na si Charles kaya dahan-dahan kong kinuha ang posa sa aking pinagtataguan at marahang inilagay sa pulsuhan nito at ikinabit sa headboard ng kama. Ganon din ang ginawa ko sa isang pulsuhan nito. Gusto kong magtatalon sa tuwa nang magawa ko ang aking balak. Naisahan mo ko doon, honey ah. Uwi ka ni Charles. Bumaling naman ako rito at nakita kong mulat na ang mata nito at nakatingin sa akin. Ngumisi ako sa lalaki dahil nagawa ko ang nais ko rito. Ano susunod mong gagawin, honey? Na-excite tuloy ako. Isinarado ko ang bintana kaya dumilim sa loob ng kwarto at tanging lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid. Ano kayang gagawin ng honey ko? Tanong nito nang may pagtataka sa muka. Pero hindi ako nagsalita. Nakangisi lamang ako sa aking balak at sure ako magwawala ito pagkatapos kong gawin ang aking kalokohan. Pumasok ako sa dressing room upang magpalit ng damit. Isang manipis na mini dress ang suot ko. Kita talaga ang suot kong bra at panty. Lumabas ako upang mag-umpisa na. Wow, mukhang may balak nga talagang honey ko ah. Wika ulit ni Charles. Isinalang ko ang kantang All of Me dahil ito ang gusto kong kanta. Ilang araw ko rin itong pinag-aralan. Nagsimula na ang musika kaya naghanda na rin ako sa pag-indak ng aking bawang. Itinaas ko ang dalawang kamay ko habang gumigiling ang bawang ko. Nalilis na rin ang suot kong dress kaya kitang-kita ang suot kong panty. Tumingin ako kay Charles. Nakikita ko napapalunok ito habang nakatingin sa akin. Napangisi ako sa aking nakikita. Dahan-dahan ako lumapit dito habang gumigiling ang bawang. Maraan kong hinaplos ang dibdib nito patungo sa labi nito. Trom, honey. Alisin mo nga itong posas. Paos na usal ni Charles. Mamisi lamang ako at pinagpatuloy ang pag-indak ng aking bawang at pangaakit dito. Inilapit ko ang labi ko sa labi nito. Lalo ko napangisi ng gustong halikan nito ng matagal ang labi ko kaso umiwas ako kaya sa mukha ko lamang sumayad ang labi nito. Umakyat ako sa kama at umupo sa tiyan nito habang gumigiling ang bawang ko. Nakikita ko ang pagnanasa sa mga mata nito. Inilapit kong muli ang labi ko rito at hinalikan ko ito. At nang alam kong tutugon na ito sa halik ko, ay bigla kong inalis ang labi ko rito. Kita kong pagkairita sa mukha nito. Umurong ako ng konti upang maupuan ko ang target ko. Nang maupuan ko na ay sinabayan ko ng paggiling ng bawang ko. Honey, please, alisin mo na itong posas. Post na wika nito. Hindi ko ito pinakinggan at pinagpatuloy kong aking pag-indak habang nakaupo sa kandungan nito. Gusto kong humagalpak ng tawa dahil kita kong inis sa mukha ni Charles. Bumaba ako ng kama at lumapit ulit dito. Pansin ko ang pawis sa noo nito. Hinalikan ko ulit ito sa labi pero saglit lang iyon at umalis na ako sa harap nito upang pumunta ng dressing room para magbihis na ng damit. Honey, come back here! Galit na sigaw ni Charles. Lumabas ako ng dressing room at kita ko ang galit sa mukha ni Charles ngunit ngumisi lamang ako rito. Abi, lisin mo itong posas! Mariing utos ni Charles. Umiling ako dito at ngumiti nang nakakaakit. Umupo ako sa tabi nito at tinapos ko mukha nito. Mamaya na, mister. Kapag tulog ka na. Wika ako rito. Agad akong tumayo upang lumabas ng silid. Honey, saan ka pupunta? Galit na tanong ni Charles. Dito lang sa labas. Iinom ng tubig. Nauuhon na kasi ako sa ginawa kong pagsayaw. Honey, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos. Kumanda ka talaga sa akin. Oras na makawala ko rito. Sigaw ni Charles. Hindi kita papakawalan dyan, mister. Sagot ko rito at lumabas na ng silid. Honey! Narinig ko pang sigaw ni Charles. Nakangiti akong bumaba ng hagdan dahil success ang plano ko. Gusto ko magdiwang dahil naisahan ko si Charles. Oh, Mrs. Burlington, mukhang masaya ka ngayon ah. Tanong sa akin ni Pam. Tumawa ko ng malakas. Alam mo bang nagawa ko ng plano ko kay Charles? Mayabang na sagot ko rito. Wow, talaga Mrs. Burlington? Nasaan si Lord ngayon? Tanong nito. Nandun sa kwarto. Nakaposas. Naisahan kong amo mo. Pagmamalaki ko pa. Mrs. Burlington, ang paghandaan mo ay ang ganda niya sa'yo. Umiiling na saad nito. Hindi ko siya aalisan ng posos, no? Sagot ko. Tumangulang ito sa akin. Itago mo ng susi, Mrs. Burlington. Huwag na huwag mong hayaang makuha ni Lord.
Lagot ka talaga doon oras na makawala siya. Paalala ni Pam. Nandito ang susi sa bulsa ko. Sabay kinapa sa bulsa ng short ko suot upang ipakita dito ang susi. Kaso wala akong makapang susi. Shit, dahil naiwan ko siguro sa table o baka sa kama. Naloko na. Kaya dali-dali akong bumalik sa itaas upang balikan ng susi. Nakahinga ako ng maluwag na makita ko si Charles. Nakahiga at meron pa rin itong posas. Nakapikit na ang mata nito at tingin ko ay tulog. Lumapit ako sa maliit na table na malapit sa kama. Wala ang susi doon. Pumasok ako sa dressing room. Baka kasi nahulog doon kaso wala akong makitang susi. Bumalik ako sa kama. Nakapikit pa rin si Charles at mukhang masarap talaga ang tulog ng lalaki. Dahan-dahan kong inangat ang likod nito at baka ando ng susi. Hirap na hirap pa nga akong iangat ang likod nito dahil mabigat ito. Honey, anong ginagawa mo? Meron ka bang hinahanap? Tanong nito. Wala naman. May tinitingnan lamang ko sa likod mo. Sagot kong alanganin. Oh, talaga? Mukhang meron kang hinahanap, honey. Sabihin mo sa akin kung ano yun. At baka nakita ko rin. Wika nito. Wala akong hinahanap, mister. Sagot ko tumupo sa tabi nito. Tumalikod ako dito. Iniisip ko kung saan ko ba inilagay ang susi. Honey, alam mo bang likod mo palang inaakit na ako sa'yo? Pwede ba mag-request? Tanong ni Charles. Anong request mo, mister? Tanong ko rito. Pwede bang sumayaw ko ulit? Tumingin ako dito. Kapag sinayawan kita, mister, huwag ka nang gumanti sa ginawa ko sa'yo, ha? Tanong ko. Yes, honey. Basta't sayawan mo lamang ako ngayon. Wika nito na namumungay ang mga mata. Nagpalit ako ng damit at sinuot ko ang dress na suot ko kanina. Isinalang ko ang music na All of Me at nag-umpisa na ako umindak sa saliw ng musika. Nalilis ang suot kong dress nang itaas ko ang kamay ko. Lumaylay din ang suot kong dress kaya kita ang kalahati ng dibdib ko pero meron naman akong suot na bra. Honey, lumapit ka dito. Post na wika ni Charles. Lumapit ako dito habang gumigiling ang aking bewang. Malambot ang bewang ko at kaya kong gumiling na mabagal at nangaakit. Hilikan mo ko, honey. Hiling nito. Kaya sinunod ko ang nais nito. Hinalikan ko nga ito. Aalisin ko na sana ang labi ko rito nang merong humawak sa bato ko. Lumaki ang mata ko dahil wala ng posa si Charles at mabilis kami nagkapalit ng pwesto. Mas talo ko nagulat nang lagyan ako ng posas ni Charles. Alisin mo to, Charles! Hiyaw ko sa lalaki. Maglalaro tayo, honey. Sure ako mag-enjoy tayo sa larong inumpisan mo. Bulong nito at ngumisi pa sa akin. Inaklit nito ang suot kong damit at pumatong sa ibabaw ko at inumpisahan ang nais gawin sa akin. Nakakainis. Akala ko okay na ang plano ko. Palpak pa rin pala. Panalo na naman si Charles. Charles, alisin mo itong posas. Galit na sigaw ko dito pero ngumisi lamang ito sa akin. Wala na rin itong sapot sa katawan at naalis na rin ito ang suot kong damit. Honey, huwag ka nang umangal pa dahil parehas naman tayo mag-enjoy. Sa gagawin natin. Bulong nito sa akin. Pumikit na lang ako dahil wala na akong kawala kay Charles. Lalo't nakaposes ako. Nakakainis lang ang lecheng lalaking ito. Masyadong tuso. Hindi na ako magtataka na isa itong mafia lord. Nagising akong merong nakadagan sa akin. Kaya pala hirap akong makagalaw dahil halos daganan na ako ni Charles. Sobra kasi ang yakap nito. Pansin ko rin na wala na akong posas. Tingin ko yung madilim na sa labas ng bahay at nakakainis itong si Charles. Hindi talaga ako nito tinigilan. Tingin ko rin ay gising na ito. Sana'y payagan ako umuwi ni Charles. Mister, pwede bang umuwi muna ako sa bahay? Namimiss ko na kasi sila inay at ang kapatid ko. Hindi naman ako magtatagal doon. Ilang araw ka doon, honey? Tanong nito. 1 week lang po. Wika ko. Ang tagal naman ng 1 week, honey. Reklamo nito. Mga 4 days? Tanong ko rito kung papayag ito. Matagal pa rin ang 4 days. Wika nito. 2 days? Inis kong tanong dito. Matagal ito bago sumagot. Parang matagal pa rin ang 2 days. Sige na. 1 day ka lang doon, honey, ha? Wika nitong nakangisi. Masamang tingin ang binigay ko rito. 2 days ang sabi mo, ha? Pero bakit 1 day na lang? Okay, honey. 1 day. Wika ulit nito. 2 days na, mister. Please. Pagmamakaawa ko rito.
Papayagan kita, honey. Basta pagbalik mo rito ay sasayawan mo ulit ako. Yung wala nang saplot sa katawan. Ano, deal? Tanong nito. One day na nga lang, nakakainis ka. Naasar na usal ko. Kailan ang balik mong pag-uwi, honey? Tanong nito. Bukas sana, mister. Bukas agad? Ang bilis naman. Di ba pwedeng next month? Bulong nito. Ang tagal naman ng next month. Bukas na ako uuwi. Saglit lang naman ako doon. Reklamo ko. Okay, honey. Iaatid kita bukas. Bulong nito sa akin. Napangiti na lamang ako dito. Ramdam ko humigpit ang yakap niya sa akin. Mabuti na lang at pinayagan ako umuwi ng lalaking ito.